Ang hirap mag-video ng sarili pagka ganito. Pero yun nga, hi guys, Coach Matt here, no? Intro lang ko lang kayo saglit kasi actually namalengke lang ako. Namalengke ako kung ganito. Ganito pa, damit ko naman. Punta akong Green Hills. Actually, dito na ako ngayon, no? So, may part dito na makikita mo, para siyang interview style. Pero hindi yung interview, pag-uusap lang talaga yun sa loob ng, ng Grab. So, walang yun. Walang masyadong paalam yun. Pero magandang conversation kasi talaga yun. So, parang small part lang ipapakita ko dito kasi napaka-interesting na tao yung kausap ko kanina. Si Kuya kanina na Grab operator ay retired seafarer pala, no? So, nagkakwentuhan lang kasi syempre nakarelate kami dalawa ni Mama dahil yung father ko ay retired seafarer na rin. Biro mo, nagsimula siya 2 unit ng UV na paanak niya naging 10, no? And then, retired siya at 50. No, maganda yung story niya. And the moral lang na makakuha ko dun sa story niya, no, is kung ano yung gusto mo na simulan, huwag kang papigil sa kung anong sasabihin ng ibang tao, no. Saka kung mag-run ka ng negosyo, maging hands-on ka, hindi yung mag-uutos ka lang ganun. Kasi hindi mo nararamdaman yung feeling ng mga employees mo at hindi mo maintindihan yun up until the point where nandun ka sa position nila. Mahirap din naman ipaintindi yung point of view mo as an owner, no, sa kanila kung hindi open yung communications. So tamang balabalansi lang. And speaking of usapang negosyo, no, Sunday ngayon, no, pero grind pa rin. Ganun talaga, syempre. Kasi wala lang. Hindi. Parang, I mean, kung papasukin mo kasi yung buhay ng isang entrepreneur, hindi siya everyday holiday, okay? So, bigyan ko lang kayo ng glimpse, no, ng kung ano yun. Hindi siya everyday holiday kasi everyday mag-work ka. But still, when you're working for yourself, no, kahit tanggalin mo yung inconvenience factor na yon, no, kahit tanggalin mo yung inconvenience factor na work ka every single day, what you're working on is your life, hindi buhay ng ibang tao. Balikan ko kayo mamaya kasi may titignan daw si Mama. Actually, kaya kami pumunta dito kasi una, kukunin ko yung payong ko kay Ate Jelly. Kasi nung first time na pumunta ako dito, in a long while, is kinuha ko yung Mac Mini ko. May free pala si Ate Jelly na payong daw. So hindi ko na-claim yon dahil December 8 yun nung kinuha ko. Yung promo ni Ate Jelly na payong is parang second week ng December. So Ate Jelly, baka naman. That's it, boss. Baka naman. Bisita ako dyan mamaya. So ito si Mama, magitingin daw siya ng furniture kasi yung couch niya na supposedly bibili namin sa Lazada hindi dumating, no? Nagtingin ako sa Shopee, hindi rin okay yung service ng courier pagdating dun sa bibilang kong store. So, pumunta kami na physical store. Update ko kayo mamaya. Malabas ako, kaya alam ko yung itahan nila. Opo. Hindi sila pwede magkano sa akin na wala na yan. Yun ang napakahirap na marinig. Totoo yun. Pag minsan masakit yung sinasabi nila pero yun ang katotohanan dahil oo nga naman, hindi nga naman siya gumagawa ng trabaho, di ba? Oo nga po. Ano magagawa mo, di ba? Kung ganun ang point of view nila, di ba? Ako sabi ko, sa negosyo naman na to, hindi dahil kayo may pera, kaya magpasok ito, kaya nakakintindihin mo din yung tao. Itong negosyo na to Opo, totoo yun. May pera ka nga, pero kung ano magagawa ng pera kung wala kang oo, hindi mo alam kung paano patakbuhin sa negosyo to, puro pera lang pinatakbo mo. Ay, oo nga pala. Punta ka pala kami ng Baker's Fair. Yun pala yung naaamoy ko mabango dito. So, kwento ko na lang sa inyo. Pakita ko sa inyo yung clip. Saka nakain namin yung pandesal, malaki siya. So, yun. Hi guys, nahanap ko na yung naamoy ko sa Green Hills dati na mabango nung pumunta akong una dito. Ito yun, yung Baker's Fair. So, kaya samahan natin si Mama. Ano?
pagkain dito. Food trip galing Green Hills. Pandesal nila malaki. Bear Claw nila malaki din ngayon. So, Bear Claw okay din malaki. Kalahati ko na nga. Tapos ito, Toronto. Medyo matigas daw kay mama. Pero parang Carioca meets Toron yan. So, yun. Yung kanina na ano, tayo ito. Yung kanina na, ayan. Ito, yung hopya. Sarap din to. Parang tipas hopya. So, preference of taste. Medyo mas prefer ko to over doon. Pero okay lang din. Dito si mama. Tapos ito yung gong siya na tea. Nakain na kami. Nakain na kami ulit kahit kakakain lang. Ah, nice. Tulok seafood. Enjoy ka pa kumain ha, loko-loko. Buhi ka na. Your Gold Vlogs mga kaibigan. So, grocery lang kami ni mama ng onti dito. Bili lang kami ng tinta ng printer kanina dahil may mga kailangan i-print. And ito lang kami. Sabi sa'yo naman sa inyo eh. Ang mga errands dito sa amin, ano, tayo di talaga natatapos yan kasi the grind never stops. Ingat, balik muna ako sa inyo mamaya. Hi guys, Coach Matt here, no? Nakalagay kayo sa aking cellphone tripod. So, di ko alam kung paano ko i-edit tong vlog na to. Sa kadahilan tamad lang talaga ako mag-edit. Medyo may pagka-serious side kasi siya. Medyo magulo ng onte. Gulo, di ba? Magaling. And by the way, yung montage pala na mga dragon dance is kasi malapit na rin pala ang Chinese New Year, no? January 29 ang Chinese New Year pala ngayong taon. So, alright. Hindi ako aware talaga. Sorry, hindi na ako nakatingin sa calendar kasi. Kalokohan! So, sa Sabado may gagawin din tayong errand ulit pero yun ay business errand yun. Pero, eto muna, dito muna tayo mag-focus sa ano. I'm getting way ahead of myself kasi Wednesday ngayon. So, chill lang tayo. Since ngayon ay, ano rin, medyo maganap tong gagawin ko mamaya dahil may kukunin kami sa Pure Gold nito ni Mama. Di ko alam kung paano ko i-edit tong video na to dahil magulo to. Ano bang bago, di ba? Yung i-upload to, titignan ko lang. Pero, what I'm trying to say in this video is that if you are looking to create yung business mo na if you're looking at that direction, hindi siya tulad ng employment na you're working for a boss, but at the same time, it really takes time. A lot of hard work needs to be put in it, and hindi siya tulad ng 9 to 5 wherein you just have to grind from 9 to 5 and then that's it. No. Ganun, iba-iba. Pagka naging business owner ka, i-integrate mo yun sa lifestyle mo. Nice. Most of the time, nakikita nyo kasi ako just vlogging ng life ko and whatnot. What you do not see is the business aspect of it, no? But talagang literal na SKL, share ko lang. By the way, I'm gonna give out a checklist dito kung anong ginawa ko kanina. Or rather, I should tell them to you ngayon, no? Number one, since kanina ay Wednesday, no? I've made yung resibo sa parking. I checked yung parking lot namin kung okay siya. And then, on the apartment side naman, wala pa naman ako masyadong errands doon.
And then on my own business wherein I am handling my clients, I've already updated my second week of clients last Tuesday. No? So kaya hindi rin ako nakapag-vlog dahil doon. Dahil I'm working, no? Work mode tayo talaga every single day of the month. Wala tayong magagawa, okay? So walang bago doon. When you're working for yourself kasi, you'll realize na hindi siya looking at it as if na automatically working for myself. Does that mean na mayaman na kagad ako? No, hindi ganun yun. What you do get from working for yourself is that you get the freedom, no, that other people might not have, no, or might not necessarily enjoy. Quick tips. But that freedom comes with a lot of hard work then, no. I'm just gonna be realistic to you, no, and say na hindi to madali, hindi to for everyone, no. Alright. And the main reason why I'm telling you that is that I'm giving you a realistic perspective. Ayaw kung makita mo na kapag kunyari na-influence ka by other people na to go into business or to become an entrepreneur, you're thinking na napakadali nitong pinasok mo. No, it's not. Okay. Yun lang, I'm just giving you a little bit of a push, no? It doesn't mean na hindi to for everyone and hindi siya madali. Does that mean that you will give up? Hindi, no? Kanya-kanyang style yan, kanya-kanyang systems yan. And to me, what really is challenging about business is not starting, it's the system, the building of the system. This is not just numbers, it's people. You're dealing with people too. Hindi man lahat, pero karamihan. Sabi nga, no, nung advice ng aking former mentor nung nasa high school ako, in order for you to overcome your fears, you must face them on an everyday basis. Realize ko rin guys, no, early on na nung ako yung empleyado, eventually ganun din naman yung gagawin ko eh. Na even if I retire, magne-negosyo din ako. I will manage yung mga ipapamanage sa akin kung by the time comes na ibigay sila sa akin. Diba? So why not start now? Kasi sa gagawin mo yun if you're older, why not start at an earlier age? And that way, alam mo na lahat ng gagawin. Nag-learn ka na dun sa failures na ibang tao. Build up from that. Fail forward, ika nga. Balik lang tayo sa regular, ano ba yan? Regular scheduled vlog natin. So, I promise hindi ko papahabain ito ng sobrang haba, no? So, yun lang. Ingat kayo. That is it for this vlog, mga kaibigan. And kaya ako pinutol ngayon to kasi meron pa akong gagawin na I think mag-e-enjoy kayo. So, ako kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, kung ano yung nag-e-enjoy ako, yun na ipapakita ko sa inyo. Kung ano yung nag-e-enjoy ako, yun lang din yung gagawin ko for you guys. And gusto ko lang makakontribute sa positivity ninyo. Ngayon kasi medyo, mas magandang side kasi serious side ko ng onti to. Pero dito ko na tinatapos muna yung vlog. Pero alam nyo naman, everyday grind, di ba? Lagi lang tayong pataas. Coach Matt out. Ingat kayo palagi. Support Filipino vloggers. And as always, bye!